Hi guys! Good day! Ngayong araw magkikisame naman tayo. As you can see sa mga videos natin, natapos na natin ang divider at konting finishing na lang naman yun kaya diretso na tayo sa mga pagtahol ng aso. Sorry na guys, ang dami kasing aso dito sa labas namin pa nag-record ako. Well anyway, yun nga, diretso na tayo dito sa pagsisiling natin. Medyo natagal lang yung video na ito kasi medyo naging busy ako. Kasi nga diba nakita nyo naman nung ginagawa ko yung divider, nalaglag ako sa Boracay. Kaya ito, ngayon lang natin itutuloy yung video na ito. Sa video na pala na ito, yung mga materials na ginamit ko, nakita nyo sa simula. Ang tawag yata nila doon ay metal furring, minsan metal faring, ang pronunciation ng mga gumagawa doon, at saka carrying channel. Yun ang gagamitin natin para kabitan ng kisame natin. At sa kisame naman natin, ang gagamitin natin ay hard deflect. Medyo mahirap lang ito guys kasi syempre nasa taas yung gagawin natin. So kalaban mo dito ay yung pangangawit ng kamay mo. At isa pa, mahaba talaga yung mga metals na ginagamit natin. So, kailangan may katulong kayo. Hindi kagaya ng ginagawa ko, mag-isa lang ako dito. Pero, kaya naman siya. Gagawan mo lang siya ng paraan, guys. Busy kasi yung si engineer, kaya ako na lang ang nakikita nyo na gumagawa dito. Pero mamaya, baka makita nyo lumabas yun at punayin niya yung mga mali ko. Well, yun nga, sa pagkikisame natin, guys, ay kailangan lagi kayo mag-iingat, syempre. Lalo na sa mga bumabagsak na mga alikabok kapag dinidrill nyo yan. Dapat meron kayong protection sa mata. Ito palang part na to, guys, ay nilalatagan ko palang ng kakabitan ng kisame. Sinunod ko na rin pala dito yung standard spacing para sa mga metal faring para mas matibay sila. Yung metal faring kasi guys hindi ko na tinipid kasi dito sa Bulacan 100 pesos lang naman yun. Sa inyo ba magkano? Sa pagkikisame maganda talaga hindi binamadali. Wag naman din sobrang tagal. So ito kasi guys naging matagal lang siya kasi 'di ba sabi ko sa inyo may mga ginagawa rin ako, nagtuturo din ako ng online classes ko. So sa mga free time ko lang guys ako nakakagawa. So kaya medyo nagiging matagal siya. Tsaka isa pa minsan kasi guys napakainit kaya mas minamabuti ko na kapag mainit, nagpapahinga na lang ako. Mas maganda kasi guys, pag sobrang init talaga, wag na lang din kayong mag-work kasi baka ano pang mangyari. Tandaan nyo yung sinabi ko dati, safety first, diba? So matatapos naman natin to eh, siguro mga after ng isang taon. Yun lang muna ngayon, abangan nyo yung part 2. Salamat sa panonood!